Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Maupay na adlaw ha aton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang napakasarap kong paninda. Ito ay ang puto, ham and cheese. Kaya naman, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba pasasarapin itong napakasarap nating simpleng puto pero the best ang lasa nito. Kaya naman, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanina at pwede ka ring matuto kung paano nga ba mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman panoorin niyo po ang aking mga video dito. At hindi na natin patatagalin, magluluto na tayo ng masarap luluto ng ating puto ham and cheese. Kakailanganin po natin dito ng 3 cups of all-purpose flour, baking powder, 6 teaspoon. Kakailanganin din po natin ang ating white sugar, 1 and a half cup. Ang ating salt na 1 teaspoon. Siyempre, gagamit ako dito ng Alaska Ibap, 370 ml dahil gusto ko mas masarap ang aking puto. Talagang nilalagyan ko siya ng Alaska Ibap. Yan po talaga yung pangpasarap ng ating puto. Yung hindi mo mahahanap sa iba kapag ka nag-order ka ng puto kasi talagang tinitipid nila ang mga ingredients, pero sa akin sobrang nilalagyan ko yan ng Alaska Ibap. Pagkatapos ay butter 2 tablespoon, kung wala okay lang yung margarine, water 1 cup, at ang ating itlog 2 pieces po yan, medium size. Huwag po kayong susobra ng ating water kasi hindi po siya maganda, lalabnaw po siya, dapat malapot lang po tulad ng ginawa ko. Ayan po yan yung ating butter, tinan nyo po, napakalapot niya at hindi siya malabnaw. Pagkatapos sinala ko yan, and then itinabi ko muna dahil magkakat muna ako dito ng ating Eden cheese. Ito ay hinati ko siya sa dalawa. Ayan, gusto ko kasi mas malaking cheese, mas masarap. Pero depende sa inyo yun mga kawaray kung ang inyong cheese ay gagawin yung 3 hati. Pero sa akin ay 2 lang para mas malapad, mas malaki, mas masarap tingnan sa ating mga customer. Pagkatapos naman nating ma-slice ang ating toppings dito sa ating puto, ngayon ay slice ko naman po yung ating pangpalaman. Ginawa ko siyang palaman din, naglagay din ako ng palaman na Eden cheese din po. Katapos gumamit lang po ako dito ng 3 pirasong ham. Ang ginawa ko dito, prinito ko muna, niluto ko muna ito mga kawaray ha, bago natin ilagay sa ating puto. Dapat ay prituhin po muna natin. 3 piraso lang po ang ginamit ko dito. Marami na po yun. Depende sa inyo kung gaano kayo kadami maglagay. 2 o 3, kasya na po yun. Pagkatapos ko naman pong i-slice lahat ng ating toppings, ngayon dito sa ating molder naglagay po ako ng cupcake paper. Ayan po yan, nabibili din po yun sa Shopee kung wala kayong mahanap. Ang ginamit ko po ditong molder ay large. Dito ay naglagay lang po ako ng kalahati kasi hindi po pwede siyang lampas ng kalahati dito sa ating molder dahil nga aapaw. Ito ay ginawa ko kalahati lang kasi maglalagay pa tayo dito ng palamang na cheese. Ayan. Dito sa ating cheese, ang gagawin ko dito ay ilulubog ko siya. Ayan, 'di ba? Mas masarap maraming cheese dahil itong ating puto, yun talaga ang nagpapasarap ang cheese, lalo na kapag ang gamitin nyo yung Eden cheese. The best talaga siya mga kawaray. Kahanap-hanapin ang mga customer nyo yan. Pagkatapos, ayan, naglagay naman po ako ng ham. Depende sa inyo kung 1 lang o 2 ang toppings nyo. Mas masarap kapag 2 nyo mga kawaray.
Pagkatapos, naglagay naman ako dito ng Edin cheese. Ito ay depende sa inyo kung gaano kalaki ang inyong Edin cheese. Kung maglagay pa kayo ng melted cheese, okay lang din po yun. Mas masarap din po, pero mas mahal na po yun. Pagkatapos, naglagay po ako dito ng pineapple tidbits. Ayan. Then, maglalagay ako dito ng ketchup para gusto kong makulayan na parang red, parang ganyan. Mas masarap din po yun. Pero, ang ginawa ko, nagsampul lang ako ng 6 na piraso. And then, pagkatapos ngayon ay isinalang ko po siya. Dapat, mga kawaray, ang inyong tubig dito ay kulong-kulo bago nyo ilalagay itong inyong puto. Bago ilagay, kailangan kulong-kulo. And then, ang inyong apoy ay alalay lang. Hindi masyadong mahina at hindi masyadong malakas. After 20 minutes, i-check nyo yan kung luto na. Ito mga kawari, ang process ko dito, ang ginawa ko ay bago ko isinalang, nilagay ko na nga po ang ating toppings. Dalawang klase po ang pagluluto ng ating puto. Kapag yung iba gusto talaga na magandang tingnan talaga, ang gagawin nyo, isasalang nyo po muna ang inyong puto. Pagkatapos ng after 10 minutes, tsaka nyo po ilalagay yung toppings para mas maganda. Pero yung ginawa ko naman, maganda din naman siya. Makinis din siya. Sa mga baguhan siguro baka mahirapan kayo pagka ang process na gawin nyo ay yung ginawa ko na inilagay ko muna siya bago ko isalang. Mayroon din naman pong sinalang na muna after 10 minutes at saka bubuksan at ilalagay naman yung pang toppings. So ayan mga kawaray, at sana nagustuhan nyo po ang pagluluto ng simpleng puto at napakasarap nito. The best ang lasa. Ang nagastos ko dito lahat-lahat ay nasa 174 po. Then, ang nagawa ko naman po ay 30 pieces po yun. Depende sa inyo kung magkano nyo po ibibenta. Para sa akin ay okay na po siya sa 12 pesos. Mayroon na din po tayong kikitain na 186 pesos. Pero kung bibili pa po kayo ng mga lagayan, tulad ng mga bilao, ganyan, tulad ng bilao, mag-add na lang po kayo kung magkano ang ginastos nyo sa bilao, idagdag nyo na lang po. Kasi hindi tayo pare-parehas ng mga binibilhan na tindahan. Mayroong mura at mayroong mahal. Mag-costing na lang po kayo kung magkano ang inyong nagastos. Dapat ay ganon din po ang tutubuin nyo. Ganon po kasi ako kung mag-base ng aking paninda. Nyari, example ko sa inyo, gumastos po ako ng 300 pesos. Dapat, mayroon po akong kitang 300 pesos din po. Siyempre, ang ating araw o ang ating pagluluto, napakahirap. Pagod pa natin, di po ba? Hindi mababayaran at matutumbasan ang dami nating mga hugasan. Ganon po ako kung mag-costing. Kung magkano ang ginastos ko, kunyari 500 ang ginastos ko lahat, kailangan 500 din po ang aking kita. Para hindi po malugi at fair lang po yun sa akin. Kapag ka nagpapa-order kasi ako mga kawaray, hindi pa unti-unti. Gusto ko maramihan para hindi ako malugi sa araw ko. Ang gagawin nyo po, magkukulit kayo ng order nyo. Kunyari, mag-sit kayo ng date. Kunyari ay Sabado lahat magpapa-order na kayo, ipunin nyo na yun. Para pag Sabado, araw ng Sabado, doon nyo na po i-deliver lahat, isahan lang po. Kasi mahal kapag ka-special ang pagluluto nyo. So, ayan mga kawaray, at sana nagkaroon kayo ng idea. Kung paano magluto ng masarap na puto. Alam ko na simple na lang po ito sa inyo dahil alam ko na halos lahat kayo marunong na magputo. Pero doon sa mga bago pa lang, nahihirapan pa, ito po ang aking puto. The best po ito. Hanggang sa susunod mga kawaray, God bless po sa ating lahat. Shoutout po muna natin ang ating mga subscribers at ang mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Si Ma'am Jenny Tagudar, Pahingi Recipe, ayan, nandiyan na po yan. At si Destrication, oh wow, sarap naman yan. Jennifer Pioko, hindi po ba papait ang
panglasa sa balat ng lemon o kalamansi. Hindi po siya papait. Okay lang po ang kanyang lasa. Konting balat ng kalamansi or balat ng lemon lang ang ilalagay. At shoutout po natin si Ma'am Nelly Manumbali. Salamat at new matamis after kumain. At syempre, isa-shoutout din po muna natin si Alex Joan Vlog. Gusto ko subukan yan, Biko Style Usis. Malinaw ang pagtuturo nyo. Thank you po sa inyo at kay Sir Emmanuel Bautista. Thank you sa mga recipe. God bless you. At syempre, ang sabi niya pa, Kaubel, Bekenemen. Ano kayang ibig sabihin niya dito? At isa-shoutout natin dito si Ma'am Nini Manumbale. Salamat sa bagong kakanin. Thank you po sa panonood niyo, ma'am. At salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre si Jenny Tagudar, pahingi ng recipe. Nandito po yan sa aking Facebook, Hasmin Kabikis. Hanapin nyo po yan kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwedeng ipang post sa inyong mga Facebook. At syempre, shoutout po muna natin si Jimalyn Avela. Pwede pala ang all-purpose pamalit sa rice flour. Opo ma'am, mas okay po siya, mas masarap para hindi po siya ganon kalagkit. At isa-shoutout po natin si Erlinda Lerit. Pwede po mag-request ng chantilly cake in tub at molten lava cake in jar, ma'am. Siguro po next vlog po muna natin yan dahil mamahalin po ang nire-request ni ma'am na ingredients. Si Robilita Marfori, asan po ang recipe? Andito po yan, nakasulat po yan. Kapag nanonood kayo, may mga ingredients po akong inilalagay. At syempre, hindi natin makakalimutang i-shoutout pa rin si Nini Manumbali. Ang dami niyang comment. Salamat at new matamis after kumain. Ay, paulit-ulit ko na po itong shoutout si Ma'am Nini Manumbali. Thank you po sa inyo, ma'am, sa patuloy niyong panunood sa aking YouTube channel. Kay Tita Marquez, good day and cute naman yung anak ko. Yummy. Thank you po. At uulitin ko, kung gusto nyo hiramin ang aking mga picture, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkes. Nandun po ako. Ang mga picture na yun ay pwedeng hiramin. At isa-shoutout natin si Jeannie Tagudar. Pahingin recipe o patuloy na itong ating pabalik-balik at paulit natin sinashoutout itong mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Thank you sa inyong lahat mga kawaray! Hanggang sa susunod nating vlog. At hindi natin kakalimutan si Imelda Manriza. I-try ko po yan, niluto, yummy. Opo ma'am, napakasarap po nitong ating kutsintay special. At mapapanood niyo po ito sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat.